Ang bilis lang ng panahon. Mabilis lang tumakbo ang mga oras na hindi natin namamalayan. Nandun na pala tayo sa kung saan tayo dapat pupunta. At minsan sa bilis ng mga panahon at pangyayari ay ating na nakakaligtaan ang mga importanteng bagay at tao sa buhay natin. Ay ganda pala talaga ng mundo. Kasing ganda ng mga tanawing ito na nakikita nyo. Marahil ay iilan lang sa inyo ang nakakaalam ng daanang ito. Ito ang daanan papunta kala Nanay Lourdes na ilang beses nating tinulungan kasama ang aking ama na gumawa ng bahay at pangarap para sa kanya. Ito ay ilang video clip na kung saan ay binilhan natin si nanay ng grocery at kinumusta. Ito si Nanay Lourdes na lumalabang mag-isa sa kanyang stage 4 breast cancer na ngayon ay aking kinagulat sa biglaan niyang pagkawala. Labis-labis ang pangungulila at pagtangis ni Nanay Lourdes sa videong ito. Nang tanging niyang hiling sa huli sanang pagkakataon at buhay niya ay makapiling niya ang kanyang ampon. At sa huli ay tuluyan na ngang namaalam si Nanay Lourdes at ngayon lang namin po nalaman na 2 buwan na po pala siyang kapiling ng ating Panginoon. Hello mga kababayan, mga kalangga. Ito pong muli si Videos Kim Official at welcome po sa ating channel. At mga kababayan, mga kalangga, matagal din ang panahon na huli natin nabisita ang isa nating nanay at napabahayan din po ni Papa ng KSP TV katuwang sa paglingap. So ngayon mga kalangga, bibisitahin natin si Nanay Lourdes at siya po ay matagal na po na may iniindang malubhang sakit, no? Stage 4 breast cancer. So mga ilang buwan din po na nabalitaan natin sa brigada patungkol po sa kanya na tinulungan po ng mga taga-radyo at maging mga taga PNP. So shoutout po sa inyo lahat mga kababayan ko, sa mga gigitin po natin mga pulis at tumulong kay Nanay Lourdes nung kami po ay kabisihan, no, sa pagtulong sa ibang tao. So ngayon mga kalangga, mga kababayan, ay share nyo po ang video ito at i-likes nyo na din. So ngayon, samahan nyo po ako. Dito muna natin pupuntahan si nanay, no, at titingnan natin kung kumusta na po ang sitwasyon niya. So, tara po mga kalangga. So yun mga kalangga, at patuloy po tayong naglalakad. Yan, maloloy na rin po yung nilakaran natin papunta po doon sa bahay po ni Nanay Lourdes. Ito po ay patulungan po namin noon nila Papa, at ganito rin po kalayo yung binubuhat namin na mga semento, mga materyales para mabuo yung kanyang bahay. Siya po ay inabandona din ng mga taong nag-alaga sa kanya at mag-isa na lang po siya roon. So ilang buwan din po na binalikan din natin si nanay at nabigyan natin ng mga gamot at mga pagkain niya dahil po merong blessing, kaya po tayo nag-share sa kanya. So matagal-tagal rin po na hindi natin nakabisita kay nanay at atin po nga alamin kung kumusta na nga po si Nanay Lourdes na talagang umiiyak at talagang gustong-gusto kung nakikita o kami nila Papa. Samahan niyo po ako. Ayan, magdatuwid pa tayo ng maliit na sapa. Ayan. May lumipad. Ayan. Ay ba, nakahawak ko ng camera. Ayan, tara, lakad tayo.
parting yan, sila nanay, isa rin po namin napabahayan. Pakita mo yung camera. Diyan po. Hindi ko na po alam kung nasan po sila nanay. Isa rin po nasa pabahayan po dati. So, sumunod po dito kay Nanay Lourdes. Tara po. Parang init po dito mga kalangga. Kaya, ingat-ingat din po at baka may masagi tayo na ahas. Magandang hapon po. Tatay. May aso po. Ito, wala. Aso nga. Dito po tayo nagandaan palagi. Ano yun? Magandang hapon po. Bikin po ako. Mga sumadalo-dalo po kay Nanay Lourdes. Yan naman yung kapatid namin. Wala na po. Kailan pa po? Ito na kayo. Ngayon pong nakaraang buwan? April pa ito na. Ay, March. Oo, March. Kasi mga kalangga, may nakapagsabi si nanay ay minsan umaalis-alis daw. Umaalis-alis daw at minsan tinutulungan ng mga PNP po, mga pulis, no? So, ang akala ko is buhay pa si nanay. Kaya naisipan natin na bisitahin. Pero ngayon lang pong April po. Oh, April 27. April 27 daw po. Ah, March yan. Marso? Oo. 2 buwan na po. Yan, bahay na yan. Yan, pinagawa ng mga pulis. Anong po? Yan, bahay yan. Ah, yung malitliit pong yun. Oo. Yung nandun. Mamaya, papakita natin yun mga kababayan. May logo man ng pulis. So bago po mamatay si nanay, natirahan niya po yung bahay na yan. Nagit lang isang buwan. Higit 1 buwan. Waing na sarong bulan may siyang gano'n, sarong simana lang. Isang buwan, semana. At may higit isang buwan. Bigla ako dun ah. Kala ko may Nanay Lourdes pa tayo na aabangan ngayon mga kababayan. Na mga kausap. Pero walang na ibang nakapagsabi sa atin na wala na po pala si nanay. Binisita niya na alinisan sa brigada. At nung napanood ko po yung sa brigada, bumalik-balik po ako dito noon, di ba po? Bibigay-bigay ng mga gamot din at grocery ni nanay. Yung anak-anakan niya po, nabisita po ba siya? Bago man lang mawala. Oo, sabihin niya nung nakalipat na siya dyan. Nakalipat mo. Grabe, nagulat ako dun mga kababayan. No? Eh, gusto mong mahiling siya ron dyan, may logong pulis yan. Yan po mismo po ano. Yan. So, ano po, sino po ang wala na po nakatira doon sa bahay na yan? Giba na. Giba na. Hindi pang ayuson. Nakakalungkot mga kababayan, no? Nung nabalitaan natin ngayon. Pero wala tayong magagawa, syempre. At alam naman natin yung paghihirap po baga ni nanay. Matagal na ding panahon. Tinitiis niya yung ganong kalubang sakit. Talaga nung huli akong pumunta mga kababayan, no, sa mga kumakain pa sa tabi po. Talagang nagbibigay tayo ng mga para sa ganito niya. Kasi bulok na po. Talagang amoy na ho. Opo. So saan po si nanay nilibing? This Pasig. Pasig sa Daet Cemetery po. Sino po ang mga may mga tumulong din man po ng mga sa barangay ninyo na para Presidente nila ng senior. Tumulong naman din. Grabe, nagulat ako mga kababayan. Panganay namin kapatid yun. Pang ilan po kayo sa magkakapatid? Ano po pala ang pangalan niyo po? Antonio
Apolonio Abiera Junior. Apolonio middle name namin. Ako po si Kim po at ang tatay ko po si Kabarangay, si KSP TV. Yung pong kami po yung unang tumulong po kay nanay at napabahayan po at nagbibigay din ng mga kailangan din ni nanay noon. Nung simula nung 2021, nauna namin nakilala si nanay. Kalungkot. Pwede po naming mabisita yung ano din. Kalungkot no para Taman, ano man lang no. ibahan mo, Hindi ko alam yung maramdaman ko ngayon mga kalangga, mga kababayan. Nabigla ako. Marami na din po mga katulungan natin, katulad ni Tatay Nestor, ni Tatay Johnny, ni Tatay Tomas, at marami pa na talagang sa makabilang buhay na. Ito lang, nung nakaraan lang si Tatay Tomas. Ngayon, ito na si Nanay Lourdes. Ay, ba't Pwede po natin mabisita po. okay na? Sige po. Ano natin? Samahan kayo ng kapatid. Opo. Ay, isa-inyo ko na lang po ito. Ano po, pang merienda po ninyo. Opo. Salamat. Opo, pang merienda po. Salamat. Opo. Sige po. At nakakalungkot mga kababayan. Dito palagi kami noon nung nag-aakot kami ng mga materyales. At dito kami dadaan. Minsan dito. Meron po dito noon. So dito na po kami dadaan ulit ngayon. Oh. Pero ito po yung pinaka kumbaga mas madaling daan mga kababayan. At ngayon ay tahan natin yung dating tinitirahan ni Nanay Lourdes nung nabubuhay pa. Kalungkot mga kababayan. Nakakalungkot itong kumulantang na balita sa atin. No? Ayan. Sige, Ivan. Tagal din po nung panahon na naghirap ito yung Nanay Lourdes. Sakit niya na stage 4 breast cancer. At ito lang po palang March na binawian na siya ng buhay, kinuha na siya ng Lord. Nakakalungkot. Daan. Saka na nanay. So, maano na din magkukal. Ayan. Talagang hindi mo akalain na ito na yung nasa pagpunta natin dito mga kababayan kay Nanay Lourdes ay ito lang pong January. Nasa pagpunta po January o kaya January po yung kuya ito natin punta. So ito na po. Napakasukal po at delikado po ata. Dito na lang po. Ayan, tignan niyo po. Bulak po ako dito. Talagang last January, nung huli natin pagpunta dito. At nakita pa natin si kuya na talagang siya yung minsan nagbibili ng gamot para kay nanay. Sa yung kasama. Bagamat mayroon din sariling bahay si kuya. Ayan. So, ito na po yung bahay mga kababayan. At parang hindi mo akalain na ito na po yung dating tirahan ni Nanay Lourdes natin. Ayun po ay kasabay ng pagkawala niya po ay yung pagkawala ng alaala nitong bahay na tinitirahan niya. Gulat ako mga kalangga. So, pwede nyo po ito, dito lang tayo kay tatay. Okay po ba dyan? Wala pong ahas? Ayan parang
Gulat na gulat ako ganito ng itsura po ano. Pero mas nagulat ako mga kababayan nung nalaman ko po na wala na si nanay. Wala na tayong ito po yung mga tsinelas po ni Nanay Lourdes. Ito yung kanyang hinihigaan. Wala na, ito yung kanyang reclining chair. O kuya, paano nyo na kasi natutulog siya mag-isa dito po minsan ano? Oo. Di paano po yung nalaman nyo po na paano nyo nalaman na patay na po si nanay? Sinugod po ba sa ospital? O sa ospital yung namatay. Sa ospital po. Po. Ano pa po, ni-revive pa. Pero wala na talaga. Wala na. Akyat na yung ano na. Talagang sumabog na rin po ano. Kumalat na po sa buong ano. No? Kaya salamat din po no, sa mga tumulong lalo po sa PNP Dait po. PNP Dait no, sa brigada. Siyempre yung tanging hiling doon ni nanay. Sabi nga nung nabubuhay pa siya. Pinakahiling niya po kung mawala man siya sa mundo ito mapapuntahan siya nung kanyang alaga no. Si ate ano nga po yun? Budyanin. Opo. So at natupad naman po yun tay. O natupad na. Ang sugod-sugod niya dati. Opo. Ito yung kanyang una na ginamit habang natutulog siya at ito rin po yung inaanohan niya. Marami po siyang tanim dito mga kalangga. Bagamat siya po ay mayroong sakit, malubhang sakit, nagagawa pa niya magtanim-tanim po dito. Opo. Matagal-tagal rin po, taon. Kasi nung nakilala namin si Nanay Lourdes, sabi niya, nung 2021 ay tinaningan na siya ng ilang buwan na lang ng doktor. Pero sa himalang nangyari, nakaabot pa siya nitong taong to. Ano po? Pero hanggang doon na lang po siguro, no? Pero mali, yung mga ano pa ito talagang malinis yan. Opo. Sobra po. Talagang nagtatanim pa po si nanay dito. Marami po siyang tinanim dito at yun ang kinakain niya. At yun po ang sinabi niya sa amin kung bakit siya nagtagal ng ganung taon. Bagamat meron siyang taning na ng doktor. Hindi na kinaya yung sakit niya. Opo. Halungkot lang ako at di wala din nakapagsabi. So ilang beses ko din naiisip si nanay yun pala. Wala na. Matagal nang wala si Nanay Lourdes. Wala po bang wala man lang po ba na ako bilin si nanay bilang ikaw po yung malapit-lapit po baga dito, wala po bang bilin si nanay ng bago hospital? Walang gaano gawa na nandun na siya sa kabilang doon sa bahay na Doon na po siya inatake. Oo, doon. Wala, hindi naman na siyempre inatake. Doon na sa pinagawa ng pulis. Kabila na po. Sa bahay niya. Isang buwan lang daw po. Isang buwan lang. Ang Nang mapasok Nang sa matirhan. ng provincial, mga 2 araw. Kalawang araw wala na. Namatay siya alauna ng madaling araw ay. Madaling araw. Mag-aalas po na. Grabe. Yan mga kababayan, mga kalangga. At nakakalungkot na balita ito. Ayun. Pero at least po, ay hindi na makakaramdam. Hindi nga masaya din tayo at I'm sure po masaya na din po si Nanay Lourdes ko na sa piling ng Diyos. Hindi na po siya mahirapan. Wala nang sakit. Wala nang iyak. Ngayon po at babalik na rin tayo. Tatay, pupunta na rin po kami ha tatay. Salamat po lalo po sa inyo tatay. Kayo din na nagbabantay kay Nanay Lourdes. Pwede naman po kitang berbisitahin minsan po At mabigyan din ng kunyari mga pagkain man lang. Ngayon mga kalangga at tatay. Kaya mapunta na rin po kami. Sige, salamat din. Gusto ko rin po pala na pagpasalamatan ang buong kapulisan po ng Dait at syempre kay Chief De Leon na isa rin po sa tumulong para asikasuhin po at mabigyan ng maayos po na hihimlayan o pati yung nicho po tama
para po kay Nanay Lourdes. At siya rin sila din po yung nakasikaso, maging siguro po ang barangay din po, para sa kabaong at sa mga iba pang pangangailangan. So maraming salamat po mga kababayan, mga kalangga, at malungkot itong balita. Pero ganun pa man, pagdasal din po natin, no, si Nanay Lourdes, at nasaan ka man po nanay, mamimiss ka namin. Kuya, ayan po mga kapatid po ni Nanay Lourdes. Maraming salamat po. Pupunta na po kami. Opo, salamat po. Salamat po. Kababayan na isa rin po natin na napabahayan na nag-uumpisa pa lang tayo. Yun po ay si Nanay Ining. Medyo ganito rin po kalayo yung lalakarin natin. Pero okay lang hanggat may oras pa tayo. Sige po. Mga kababayan.